Buntis ka na pala at nakabalik ka pa, nakakahiya ka, dinungisan mo ang pangalan ng pamilya Su. Ate, masarap ba ang nakipagtalik sa isang pulubi? Naaksidente si Papa, pinalayas ka na sa pamilya Su. Ang pamilya Su ay akin na at ng nanay ko. Iligtas niyo ang anak ko. Patay na. Mabuti naman para hindi ko na kailangang dumihan ang kamay ko. Ang babaeng ito, may dala palang ganito kagandang gamit. Ang babaeng ito ay may utang na loob sa iyo noong nakaraang buhay. Mag-reincarnate ka sa kanya para bayaran ang utang na loob na iyon. Pero tandaan mo, huwag mong hayaang malaman nila ang tunay mong pagkatao. Hello mga tito at tita, maniwala sa siyensya at iwasan ang pamahiin. Alam niyo na ang rules, isang carnival para sa isang hula. Nakbibiro kabya, 5 taong gulang na bata. Ang mga tao ngayon, gagawin ang lahat para lang kumita ng pera. 666. Pustahan tayo. Mababa ang invest na ito sa loob na. Huwag kalimutang i-follow ako, i-follow niyo si Xiao Bao. Noong nakaraan, tinulungan ko ang isang sikat na aktor na mahanap. Kaya kang komenta lang, yan. Abangan natin ang pagkapahiya niya. Xiao Bao. Magandang umaga, mommy. Xiao Bao, pupunta lang si mommy sa kumpanya para mag-report. Babalik din ako agad. Maging mabait ka sa bahay, huwag kang magulo, tumawag ka lang kay mommy kung may kailangan ka. Opo. Pagbalik ni mommy, magtatrabaho ako ng mabuti para mapag-aral kita sa pinakamagandang kindergarten. At mabigyan ka ng mas magandang buhay. Aalis na si mommy. Bye-bye. Kailan kaya malalaman ni mommy na may siyam na digit na ang laman ng bank account niya at hindi na rin? Iya kailangang magtrabaho. Bata, 3 carnival para sa iyo. Tulungan mo kami hanapin ang babaeng kasama ng aming sige, 5 taon na ang 5 taon na ang nakalilipas. Si Daddy iyon. Tama, ngayon ang araw ng pagbalik ni Daddy sa bansa, kailangan ko siyang hanapin. Ito ang singsing ng pamilya Xiao, 2 lang ang ginawa nito. Kapag dala mo ito at hinanap mo ako, pananagutan kita. Nahanap mo na ba ang babae 5 taon na ang nakalilipas? Si Yi Xiao, bukod sa isang nunal at isang singsing, wala tayong ibang impormasyon sa kanya. Mahirap si Yang hanapin. Pero may nakilala akong bata na napakagaling manghula. Nakbayat pa ako para magpila at magpahula, gusto mo bang sumibak? Baka mahulaan niya kung sino ang babaeng iyon. Bata. Sandali lang po. Si Yi Xiao, ito na siya. Tito, ang taong hinahanap nyo ay ang mommy ko, pupuntahan ko na kayo ngayon. Si Yi Xiao, sabi niya ang babaeng hinahanap mo ay ang nanay niya. Sabihan mo ang finance na taasan ng sahod mo. Talaga? Bumili ka ng vitamins para sa kalusugan mo. Bakit hindi ka naniniwala? Baka siya nga ang anak mo sa babaeng iyon 5 taon na ang nakalilipas. Bakit parang pamilyar siya? Madam, balak niyo bang kumuha ng girlfriend para sa anak niyo sa ganitong paraan? Ano pa nga ba? Tingnan mo ang mga kaibigan ko. May mga apo na silang lahat. AKO lang wawapanggang manigang. Malapit na ang reunion ngayong bagong taon. Kung hindi ako makakapagdala ng manugang, saan ko pa ilalagay ang mukha ko? Pero pangalawang araw na ngayon. Wala ka talagang nagustuhan sa mga nag-apply. Ano ba yan? Anong nangyayari? Lakad, lakad, lakad. Lola, ayos na po ba kayo? Gusto niyo po bang ihatid ko kayo sa ospital? Ayos lang, ayos lang. Hindi nila ako gustong tulungan. Mabuti ka talagang bata. Salamat.
Trabaho ko lang po, salamat. Sino ang nagsabing wala akong nagustuhan? Si Augusto Keo. Ano ang ginagawa niyo? Huwag kang matakot, Iha. Umalis kayo. Iha, mas maganda ka pala kapag malapitan. Kung maupahan kita at magiging manugang ko, hindi ba't hitik sa biyaya yun? Empleyado ka pa pala sa siyaw, tadhana na naman. Iha, ganito yun, ngayong bagong taon, pwede bang magpanggap kang manugang ko sa loob ng kalahating? Buwan. Babayaran kita ng 500,000. 500,000. Sa perang yan, mas magiging maayos ang buhay namin ni Xiaobao. Iha, ano sa tingin mo? Hindi ka naman kasal, DBA? Hindi po, hindi ako kasal at wala rin akong boyfriend. Mabuti naman kung ganun. Pero may 5 taong gulang akong anak, kailangan ko siyang isama ngayong bagong taon. Mas mabuti pa pala yun. Isama mo ang apo ko, ay ang anak mo pala sa bagong taon. Parang by one, take one. Hindi biyak panalo e kayo rune? Ngayong bagong taon, hindi lang ako may magandang manugang, may kite na apo pa ako. Siguradong mainggit ang mga matatandang yun sa akin. Pero kailangan ko pa ring hingin ang opinyon ng anak ko. Babalik na siya ngayon, paano kung ipagkita ko kayo bukas? Ayun, Kahit masungit ang batang yun, wapo naman siya, siguradong mabibighani ang manugang ko. Ano girlfriend Aos BA? Bakit si Anak offline? Boss Chiao, bakit napunta sa likod yung truck? Bumaba tayo at tingnan. Daddy, nahanap na rin kita sa wakas. Daddy, nahanap na rin kita sa wakas. Boss Xiao Ono 2? Bakit dalawa na ang nagsasabing anak mo sila? Ang Swerte Montag naman. Iisa lang ang anak ko at si Xiaobao yon. Boss Chiao, hindi mo man aminin, pero medyo kamukha mo siya. Ilang taon ka na? 5 taon na po ako. 5 taon tugma ang panahon. Paano mo ako nahanap? Sa pamamagitan ng paghuhula, Daddy. Paghula? Opo, hindi lang yun ang kaya kong hulaan. Alam ko rin na ipinanganak ka noong February 7, 1978 sa oras ng Z. At saka pagdating ng alas 11, tataas ng 13 ang stock ng kumpanya ni Daddy. Ang galing Montag, Boss Xiao, tumasan ka NG13. Tama lahat ang hula niya, kaya ba? Daddy, anak mo ba talaga si Xiaobao? Naniniwala ka kay Xiaobao? Kung ganun, sino ang mommy mo? Ang mommy ko. Patay, uwi na si mommy mamayang tanghali. Siguradong mag-aalala siya kapag nalaman niyang wala ako sa bahay. Daddy, may gagawin lang si Xiaobao ngayon. Sa susunod na lang tayo maglaro ulit. Ang bilis naman ng batang to, parang si Bol. Hoy, anak, makinig ka sa akin. Naghanap ako ng napakagandang babae para i-date mo ngayon. Kailangan mo siyang makita. Nagpapasko na naman, gusto mo bang nagisa ka na naman? Saan ko na ilalagay ang mukha ko nito? Sinasabi ko sa'yo, napakabait ng babaeng yun. Kailangan mo siyang makita. Kung hindi, huwag mo na akong tawaging ma. Ma. Inayos ko na ang lahat. Bukas ng alas 10 ng umaga, ay sisend ko sa'yo ang address. Dapat kang pumunta, kailangan. Kung hindi, humanda ka sa akin. Ah, tama. Empleyado siya sa kumpanya nyo. Napakaganda niya. Sa kumpanya namin, Sige na, hindi na kita istorbohin. siya yun. Magandang araw, Boss Yao.
Bakit ko biglang naisip ang gabing yon? Bakit ko biglang naisip ang gabing yon? Boss Xiao, nakikinig ka ba? Opo, ma. Ang boses ni Boss Xiao, parang pamilyar. Xiao Bao, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano mamaya, ha? Lanan. Susunod ako kay Mommy, mabait si Xiao Bao. Makikipagkita pala si Mommy sa ibang lalaki. Kailangan ko makita kung sino yon. Ang taong kikitain ni Mommy ay si Daddy pala. Tadhana talaga ito, hindi mapipigilan. Xiao Bao, ano yung binubulong-bulong mo? Wala, Mommy. Tara na, bilisan natin. Baka maghintay ng matagal ang tito. Dito siguro yung sinasabi ni Tita Xiao. Daddy, ito ang mommy ko. Mommy? Daddy, Boss Xiao, siya ba ang babaeng yun 5 taon na ang nakalilipas? yan, nahanap mo na ba siya? Ang anak ni Tita Xiao, siya pala ang sifi ng kumpanya, si Boss Xiao. Ikaw ba ang babaeng tinutukoy ni Mama? Daddy, Xiao Bao, huwag kang basta-basta tumatawag ng ganyan. Yele, ginagamit mo ang bata para lumapit sa akin at ikaw naman ang lumalapit sa nanay ko. Hindi ko alam kung anong ginawa mo para magustuhan ka ni Mama ng ganito. Pero hindi ko kailangan ng girlfriend. Kaya mas mabuting humanap ka na lang ng ibang gagawin. Hindi pwede, hindi ko hayaang umalis lang si Daddy ng ganun-ganun na lang. And Xiao. Sabi na nga ba, sa oras ng kagipitan, kailangan talaga ang tulong ni Xiao Bao. Xiao, ikaw. Ano ang nangyari kanina? Bakit parang hindi ko kontrolado ang katawan ko? Marcial, may balita na tungkol sa babae, 5 taon na ang nakalilipas. Sige, pupunta na ako agad. Mali ba ang nakita ko kanina? Mommy, anong nangyari sa'yo? Ayos lang si Mommy. Mommy, hindi mo ba talaga gusto si Daddy? Xiao Bao, hindi mo siya tatay. Huwag mo na siyang tatawaging daddy sa susunod. Hindi, siya ang tatay ko. Xiao Bao, patawarin mo si Mommy. Dahil sa akin, hindi mo naranasan ang pagmamahal ng isang ama. Sabi mo, may balita na tungkol sa babae 5 taon na ang nakalilipas. Opo, Marcial, noong isang araw lang. Pasensya na, Emma Chow, lilinisin ko agad. Ayos lang, mag-ingat ka. Makingat ka sa susunod. Xiao, bakit ang singsing mo ay kamukhang-kamukha ng nawala kong singsing? Sabi mo, mayroon kang kaparehong-kapareho nito. Ito ay heirloom ring ng pamilyang Xiao. Paano ka makakaroon nito? Heirloom ring. Napakahalaga pala nito. 5 taon na rin ang nakalipas, baka nagkamali lang ako. Pasensya na, Dim Xiao, baka mali lang ang nakita ko. Sorry po. Magpatuloy ka. 2 araw na ang nakalipas. Nang suriin ang Haoyu Hotel, nakakita kami ng listahan. 5 taon na ang nakalipas.
Ang taong nag-check-in sa kwartong pinasukan mo ay si Sutsi. Ah, tama. Kahit nawala na ang mga CCTV footage noon, nakuha nila ang mga lumang record. Si Sutsi ay pumasok nga sa kwartong iyon. Sabi rito, 2 ang anak na babae ng pamilyang Su. Pero bakit walang impormasyon tungkol sa isa? Ang pamilyang Su ay may panganay na anak noon, si Sumuyan. Sumuyan siya ba yon? Walang nakalagay na impormasyon, pero may nahanap kaming litrato sa ilalim. Xiao, bakit ang singsing mo ay kamukhang kamukha ng nawala kong singsing? Si Sumuyan kaya ang babae 5 taon na ang nakalilipas. Ah, tama nga pala, ang panganay na anak ng pamilyang Su ay matagal nang namatay. Namatay? Lanan? Nagkataon lang kaya na pareho sila ng pangalan? Marciao, ano ang sinasabi nyo? Wala. Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa pamilyang Su. Nay, sa totoo lang, napakamukha ko kay Sumuyan, pati ang nunal ko ay parehong-pareho. Bakit ba mas magaling sa akin ang babaeng si Sumuyan sa lahat ng bagay? Pati si Papa, gustong-gusto. Zia. Huwag kang nagalala, Sisi. 5 taon na, hindi pa rin nagising ang matandang yun. Patay na rin ang babaeng si Sumuyan, kaya ngayon sa ating 2 na ang pamilya Su. Ano man ang gusto mo, makukuha mo. Simula nang mamatay ang babaeng si Sumuyan, gabi-gabi ko siyang napapanaginipan. Nakakairita, hindi siya matahimik. Madam Miss Xiao. Anong siyaw? Sabihin mo na. Nandito SI President Xiao S.A. Pamilya Su. Ano? Nandito SI President Xiao S.A. Pamilya Su? Ziyan ka talaga. President Xiao, ano po ang sadya ninyo at napadalaw kayo? 5 taon na ang nakalilipas, nilason ako at ikaw ang nagligtas sa akin. Nangako akong babawi ako. Sabihin mo, ano ang gusto mo? 5 taon na ang nakalilipas. Si Sumuyan kaya yun? Ang swerte naman ng babaeng yun. President Xiao, kahit ano bea ang hingin ka o ay ibibigay niyo, tama bea? Basta kaya ko, ibibigay ko. Kung ganoon, gusto kong maging asawa mo. Pwede bea? Sige, pumapayag ako. Pero huwag mo nang asahan ng iba pa. Nga pala, narinig ko na may panganay kayong anak na babae, si Sumuyan, tama ba? Opo, pero matagal na siyang patay. Mukhang nagkamali lang ako ng akala. Siksi talaga bang kayo ni President Xiao? Ma, hindi ako, you. Si Sumuyan yun, nagkamali lang si President Xiao. Ano? Pero patay na si Sumuyan, balang makakalaman di katotohanan. Ilang oras na lang. Birthday party na and I Mrs. Xiao. Ipasinghot mo lang ang pabangong ito kay President Xiao, siguradong mawawala siya sa sarili. Kapag nangyari na ang dapat mangyari, hindi na niya matatanggi pa. President Xiao, kahit ano bea ang hingin ka o ay ibibigay niyo, tama bea? Kung ganoon, gusto kong maging asawa mo. Pwede bea? President Xiao. Bakit ang singsing mo ay kamukhang kamukha ng nawala sa akin? Nagtataka ako, bakit ko biglang naisip ang babaeng yon? Hiran, ipaimbestiga mo sa akin ang pamilya Su. Ha? President Xiao, hindi nyo naman siguro pinagdududahan na hindi si Miss Su ang babae 5 taon na. Ang nakalilipas? Nga pala, ilipat mo si Sumuyan sa tabi ko. Sumuyan? President Xiao, hindi niyo naman siguro? Tumahimik ka.
Ay, President Xiao, huling zabi ka una lang. Nag, leave si Zumuyan gayong umaga. Master, bakit hindi naniniwala si Daddy na anak niya ako? Kinalkula na ni Xiaobao, hindi kailanman nagkakamali ang mga hula ni Xiaobao. Hahaha, bata. Nabaliw ka na ba sa pag-aral ng Taoism? Sa mundo ng tao, para mapatunayan ang relasyon ng dugo, hindi hula ang kailangan, kundi Ano po? DNA test. Ay nga pala, bakit nakalimutan ni Xiaobao yun? Kailangan ko nang humanap ng paraan para makakuha ng buhok ni Daddy at magpad na test. Kailangan makahanap ng paraan para sa yan test. Boss Xiao, ipinaimbestiga ko na. Noong gabing iyon, 5 taon na ang nakalilipas, hindi lang si Miss Utsi ang nandoon. Kasama rin niya ang panganay na anak ng pamilya Su, si Sumuyan. At siya rin ang pumanaw 5 taon na ang nakalilipas. 5 taon na ang nakalipas. Ano? Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa ospital. Masusunod. Ma, Inalagaan ako ni Yan buong gabi, kakatulog lang niya. bakit hindi mo sinabi agad na may sakit ka? Maliit na bagay lang yun. Masyado kang busi, paano kita may istorbo? Kung tinawagan kita, magkakaroon ba tayo ng pagkakataong magkita ngayon? Takpan mo ng kumot si Yan, baka sipunin siya. Xiao, Boss Xiao. Sumayan, hindi ba't leave ka dahil may sakit ka? Ako sa totoo lang, hindi pa ako magaling. Boss Xiao, huwag mo sanang bawasan ang sahod ko. Tama niyan, ako ang nagpatawag sa caretaker para papuntahin si Yan dito. Yan, huwag kang matakot. Kung bawasan niya ang sahod mo ng 100, bibigyan kita ng 10,000. Kung bawasan niya ng 1,000, bibigyan kita ng 100,000. Hindi na po, tita. Hindi naman abot ng 100,000 ang sahod ko. Bakit? Kulang ba ang ibinibigay ng Xiao Group sa'yo? Hindi po, wala akong sinasabing ganoon. Tita Xiao, Boss Xiao, Assistant He. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Yan, mag-ingat ka sa paglakad. Huwag mo nang tingnan, nakaalis na siya. Hindi ko siya tinitingnan. Nga pala ma, nahanap ko na ang babae noong 5 taon na ang nakalilipas. Dahil sa utang na loob, papakasalan ko siya. Ano? Pakakasalan? Ang bunsong anak ng pamilya Su na si Suksi. Isasama ko siya sa birthday party mo para ipakilala. Sige ma, wala na akong ibang sasabihin, mauuna na ako. Pakakasalan? Marami namang paraan para magbayad ng utang na loob. Bakit kailangang magpakasal? Hindi ko alam kung saan galing ang babaeng yan. Hindi pwede ang managing kayo ay dapat sa yan lang. Hello, kontakin mo agad ang pinakamagaling na stylist sa buong mundo. Sa araw ng party, gusto kong si Yan ang maging sentro ng atensyon at palayasin ang lahat ng mga Ipol na yan.
Hindi nila ako nakikita, hindi nila ako nakikita. Kakaiba. Parang nakita ko ang batang yun kanina. Nakakatakot, muntik na akong mahuli ni Daddy kanina. Hay, sa susunod na lang uli susubok. Patay, nagkamali ako ng bigkas sa spell dahil sa kaba. Ah, anong nangyayari? Bakit hindi na ako makapagsalita at hindi na rin makagalaw? Kahit paano, kailangan ko ring makilala si Lola. Kaninong bata ito? Bakit kamukhang-kamukha siya ni Chen Yan noong bata pa siya? Lola, huwag kang matakot, nandito ako para hanapin ang daddy ko. Hinahanap mo ang daddy mo? Ang pangalan ng daddy ko ay Xiao Chengyan. Ano? Hindi ba kakatapos lang niyang magka-fiance? Paano may anak na agad siya? Xiaobao kumengkaing baozi. Gawa ito ni Lola para sa iyo. Salamat po, Lola. Ang bait naman nanay Xiaobao. Xiaobao sabihin mo na kay Lola. Sino ang mami mo? Ang pangalan ng mommy ko ay Sumuyan. Anak ka na yan? Ibig sabihin. Madam, kamukhang-kamukha ni Xiaobao, si Emar Xiao noong bata pa siya. Baka anak na siya and I, Mr. Xiao. Ma, papasok na ako sa trabaho. Chengyan Megalmuzo ka muna. Hindi na, Ma. Hi, Daddy. Bakit ka nandito? Nandito si Xiaobao para hanapin ang daddy niya. Nasa iyo si Xiaobao. Xiaobao. Mommy, Xiaobao, bakit ka pumunta rito? Pinag-alala mo si Mommy. sorry po, Mommy. Alam ko pong mali ako. Pasensya na, Ying Xiao. Hindi ko akalain natataka si Xiaobao ng madaling araw. Kasalanan ko po, masyado ko lang pong na-miss si Daddy. Kung talagang mahal mo si Xiaobao, dapat sabihin mo sa kanya. Kung sino talaga ang tunay niyang ama. Ikaw na bata ka, parang ang dami mo na mga lamb. Baka isipin ng ibang tao na nagpalaki ka na ng bata. Ma. Yan, huwag mo siyang pakinggan. Gustong-gusto ko ngang bumibisita si Xiaobao araw-araw. Gusto ko rin po kayong bisitahin araw-araw, Lola. Ang tamis naman ng dila ni Xiaobao. Etik Xiao, Gih Xiao, salamat po sa abala. Kung wala na po kayong kailangan, uuwi na po kami ni Xiaobao. Sandali. Malalat ka na sa trabaho, ipapasundo na lang kita kay Hiran. Sa wakas, natauhan na ang batang to. Ah, sige po. Tara na. Paalam po, Gih Xiao. Paalam po, Lola. Poem. Si Emar Xiao, kahapon lang inilipat si Sumuyan, ngayon magkasama na agad? Ang bilis Hindi po, wala kaming. Hiran. Po? Di ba gusto mong mag-overseas assignment noong nakaraang araw? Opo, pumayak na po kayo. DIBA? Ipapadala kita sa ibang bansa para magmina. Ha? Emar Xiao, makakauwi pa ba ako ng buhay? Upo ako sa harap, kayo na lang sa likod. Daddy, Mommy, huwag na kayong magtalo. Dahil napagdesisyonan nyo ng sumama, sumabay na kayo kay Xiaobao sa likod. Ayos lang, doon na lang tayong lahat sa likod. Tito Hiran, tara na po, umalis na tayo. Sige. Pasensya na, Ying Xiao. Hindi ko akalain na palihim na lalabas si Xiaobao ng bahay para hanapin ka. Ayos lang. Daddy, gusto ni Xiaobao sa tabi ng bintana. Pwede bang makipagpalit ng upuan sa'yo? Xiaobao. Sige ba? Ang pakiramdam na naman na ito. Pumunta ka ba sa Haoyu 5 taon na ang nakalilipas? Ako.
Hoy, Bakit tinatanong ni Eric Xiao ang tungkol dito? Siya kaya talaga ang lalaking iyon 5 taon na ang nakalipas. Nasaan ang mga gamit ko sa mesa? Nakalimutan kong sabihin sa'yo, inilipat ka na sa sekretarya. Mag-report ka na rin mamaya. Bakit? Bakit pa nga ba? Siyempre, may gustong makita ka sa bawat sandali. Hiran, mukhang ayaw mo na talagang magtrabaho. Sige lang, suportado kita. Supportado kita. Ah, Hiran, eto na, eto na. Xiao Bao, maghintay ka muna kay Mommy sa conference room sandali. Pagkatapos ng trabaho ni Mommy, susunduin kita pa uwi, okay? Sumayan, nakita ka o yun, si Mr. Xiao ang naglagay niyan sa mesa Montag. Sabihin Montag nga, ano ba ang relasyon niyo? Anong relasyon naman? May fiancé na si MR Xiao. Ano namang magiging relasyon nila? Frank, Siyempre, ang fiancé ni MR Xiao ay si MS Su. MS Su, ang fiancé ng ating MR Xiao ay si Sutse. Paano ka naman magugustuhan ni MS Su kung isa ka lang hamak na sekretarya? si Suksi pala ang fiancé Xiao Cheng yan. Sumayan, hindi ba patay ka na? MS Su, magkakilala kayo. Hindi lang ako hindi namatay, buhay na buhay pa ako. Nakakadismaya ba? Sekretarya ka ni Xiao Sheng yan, nabunyag na ba ang pagkakakilanlan ka o? Ms. Su, 3 araw pa lang ang babaeng ito. Siya na agad ang special assistant ni MR Xiao. Sino ang nakakaalam kung paano siya nakapasok? Bakit nangikit lang? Sumayan, nag-aaral ka na ba? Supervisor Chen, nakalimutan mo na ba? Mas mataas ang posisyon ng sekretarya ng presidente kaysa sa maliit mong posisyon. Kung lalapastanganin mo pa ako ulit, hindi lang sampal ang matatanggap mo. At isa pa, wala akong interes sa posisyon ng Ki, asawa ng presidente, na sinasabi mo. Pero, ang mga utang mo noon, isa-isa ko silang sisingilin. MSU, masyadong mapangahas ang babae nito. Gusto mo bang ipakilay kayo siya SAO? Hindi na kailangan. Mukhang hindi pa nagkakakilala sina Sumuyan at President Xiao. President Xiao, Assistant He. Sumayan, bakit ang Viet niya? Sheng yan, bakit ka nandito? syempre, hinahanap kita. Sheng yan, Sinabi ko na huwag mong isiping makukuha mo ang posisyon bilang Enrest Xiao. Xiao Sheng yan, akin ka lang. Saan galing ang batang ito? Sino ang nagsabi mo malaka kung saan? Pasensya na, Ms. Su. Inakido and I Sumayan. Dahil kayo na siya yad. Teka, kaninong anak ang sabi mo? Sumuyan. Ang babeng si Sumuyan, nakanak pa palazia kay President Xiao. Hindi pwede, hindi dapat manatili ang batang ito. Magtrabaho ka na, ako na ang magdadala sa bata sa ananay niya. Ah, Hindi mo ba narinig? sige. Bata, dadalhin kita ni Tita sa Amusement Park. Gusto Montag ba? Dalhin mo ang batang ito ng malayo hanggat maaari. Mas mabuti kung hindi na siya babalik. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita pa. Sabi ng master, ang gumagawa ng masama ay napapahamak din. Patay, kailangan ko nang bumalik, baka mag-alala si Mommy. Tumigil ka sa pagiyak. Kapag hindi ka tumigil, papatayin kita. Tara! Alis na tayo agad.
President Xiao. Sabihin mo, President Xiao, ito ang hinihingi mong impormasyon tungkol kay Secretary Su. Kakaiba nga, ang records ni Secretary Su 5 taon ang nakalipas ay blanco. Para bang bigla na lang siyang sumulpot 5 taon na ang nakalilipas. 5 taon na ang nakalipas, biglang sumulpot. Naghihinala ka rin ba na si Secretary Su ang taong hinahanap mo? Hinala lang. Sa totoo lang, may mas direktang paan para mapatunayan ito. DNA test. President Xiao, nagbibiro lang ako. Magandang ideya. Hindi ba dahil lang sa Sa wakas, gumana rin ang utak mo. Secretary Su? Wala na akong ibang kailangan. Pumunta ka bukas sa AR para i-update ang iyong impormasyon. Sige, salamat, Assistant He. Kumusta, Xiao Bao? Mauuna na ako. Kumuha ba ng buhok ko si Tito Hi kanina? Hay, sa wakas ay natauhan na si Daddy. Muyan, tapos ng shift, sabay na tayong umuwi. Ma, Naku, Shishi. Siksi, anong nangyari sa'yo? Ma, nakita ka Uzi Sumuyan kanina. Sumuyan? Ang babaeng yun, hindi pa siya patay? Ma, hindi lang siya buhay, nakkanak pa siya kay Mr. Xiao. Ano? Hindi na tayo pwedeng magsayang ang oras. Sa birthday party na Mrs. Xiao sa susunod na mga araw, kailangan mo makuha si Amar. Xiao. MM. Magandang araw, MS Su. Zino kayo? Pinapunta kami ni MRS Xiao para sunduin ka. Mr. Xiao, naipadala na ang ENA test para sa rush processing. Dapat ay lumabas na ang resulta ngayong araw. CJ, Kailangan kong masiguro ang posisyon ko bilang yung mistress ng pamilyang Xiao. Cheng Yan, alam kong pinakasalan mo lang ako dahil sa utang na loob mo sa buhay mo. Inumin mo lang ang basong ito at mananatili na akong tahimik bilang yung mistress ng pamilyang Xia. Hindi na kita guguluhin pa. Cheng Yan, hindi mo ba ako pagbibigyan kahit sa bagay na ito? hindi kailangan. Mommy, Hindi nga ako nagkamali sa pagpili, napakaganda mo. sa tingin din ni Xiao Bao, napakaganda ni Mommy. And Rek. Xiao, birthday niyo ngayon. Hindi ba masyadong agaw pansin ang suot ko? Baka ma-overshadow ko kayo. Mahinahon at marunong makibagay. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Ano kapiye, huwag kang magalala. Nandito ako, walang mga ngahas na magsismi sa likod mo. Ma. Bakit ka nagdala ng empleyado sa party? MRS Xiao, ako si Sutsi ng pamilyang Su, at ako ang fiance ni Cheng Yan. Ma, siya si Suksi, nabanggit ko na siya sa'yo. Hindi man lang nagayos. Sa hitsura mong yan, akala ko empleyado ka ng Xiao Corporation. MRS Xiao, mag-iingat na po ako sa pagpili ng damit sa susunod. Cheng Yan, anong nangyari sa'yo? Parang may mali kay Daddy. MRS Xiao, hindi maganda ang pakiramdam ni Cheng Yan. Alalayan ko muna siyang mapahinga sa taas. Xiao Bao, Jimpheth Xiao, susundan ko sila para kunin si Xiao Bao. CJ, tingnan mo na rin si Cheng Yan. Hindi ako kampante na nasa kamay siya ng babaeng yun. Sige po.
Shengyan, nahihirapan KBA? Halika, tutulungan kita. Mawawala rin yan agad. Ano ang ginagawa mo? Gusto lang kitang gumaan ang pakiramdam. Halika na. Shengyan, fiancé mo ako. Hindi ba dapat lang nagawin ko ito? Masamang babae, ikaw nga. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Umalis ka. Shengyan. Hay, nakakaubos talaga ng spiritual energy ang paggawa ng talisman. Pagod na si Xiaobao. Mommy, Xiao Bao, bakit ka nandito? mabuti na lang hindi nakita ni Mommy. Mommy, nahanap ko na si Daddy, pero mukhang hindi siya maayos. Pumasok ka na at tingnan mo siya. Xiao Bao, Xiao Bao. Ngayong gabi, magkakaroon na si Xiaobao ng kapatid na babae. Mga panauhin, salamat sa pagdalo ninyo sa aking birthday party ngayong araw. Magsaya kayong lahat. Maligayang kaarawan, MRS Oyao. Emares Xiao, naway maging mahaba ang inyong buhay, puno ng kaligayahan at laging nakangiti. Salamat. Isang obra ng piyoni mula sa master na si Chan King. Naway manatili ang inyong ganda gaya ng bulaklak. Nairo. Emares Xiao, narinig ko na dadalhin ni Emar Xiao ang kanyang fiance na si Miss Sutsi ngayon. Bakit hindi pa natin sila nakikita hanggang ngayon? Hama, Walarito si Mr. Xiao, at Walarin si Miss Sushi. Madam, gusto niyo bang hanapin ko siyang master at Miss Sutsi? Hindi pa rin bumabalik si Yan. Sasama na ako sa iyo. Sige. Parang may naririnig akong ingay sa loob, baka nasa loob si Emar Xiao. Alainan, Napakapagtataka, hindi ko mapigilang lumapit sa kanya. Xiao, tingnan mong mabuti, hindi ako ang. Alam ko, Madam, Naniniwala ako kay Cheng Yan. Hindi siya ang taong gumagawa ng kalokohan. Mr. Xiao, alam kong mahal muntag ako, Mr. Xiao. Ang sweet naman talaga ni Emar Xiao at Miss Su. Nakakahiya kayo. dahil malapit na ang bagong taon, hayaan niyong batiin ko kayo ng maaga. Mrs. Xiao, Kao. Mrs. Xiao. Manigong bagong taon sa inyong lahat. Emares Xiao, hayaan ninyong magpaliwanag ako. Manigong bagong taon, manigong bagong taon. Bakit nagkaganito? Ako kagabi. Hindi. May ganyang nunal din si Suksi, hindi nito mapapatunayan na siya ang babae 5 taon na ang nakali. Lipas. Emar Xiao, lumabas na ang resulta ng DNA test. Naihatid ko na ang report sa iyong opisina. Sumuyan, ikaw ba talaga ang babaeng iyon 5 taon na ang nakalilipas? Kahit ikaw man o hindi, pananagutan kita. Ma, anong gagawin ka o? Sobrang nakakahiya ang nangyari. Siguradong hindi na ako papayagan ni Emares Xiao na pumasok sa pamilya nila. Ma, nanganak si Sumuyan ng anak para kay Emar Xiao. Kapag nalaman ni Emar Xiao, tapos na ako.
Anak lang yan, bakit hindi tayo pwedeng magkaroon? Mr. Xiao, sa tingin ko dapat mong sundin ang iyong puso. Paano kung si Sekretary Su pala ang hinahanap mo? Sundin ang aking puso. DNA test. Nagbad na test pala si Mr. Xiao sa batang iyon. Hoy, gusto kong gumawa ka ulit ng peking DNA test para sa akin. Mas mabilis, mas mabuti. Bakit ka nandito? Shengyan, ako. Ginalaw mo ang gamit ko. Hindi Shengyan. Pagkapasok ko, pumasok ka na rin agad. Hayaan mo na, sakto lang din dahil may sasabihin ako sa'yo. Pinag-isipan ko na, ibibigay ko sa'yo ang pera at kapangyarihan. Pero para sa posisyon ng asawa ng pamilyang Xiao, may iba na akong napili. Hindi pwede, Shengyan. Hindi mo pwedeng bawiin ang engagement natin. Kung kakanselahin mo ang engagement, paano na ang anak natin? Ano ang sabi mo? 5 taon na ang nakalipas, nabuntis ako at nanganak ng isang bata. Bakit hindi mo sinabi agad? Suksi, sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa'yo? Tutu ito. Sadyang mahina lang ang katawan ng bata, kaya nasa ibang bansa siya at doon nagpapalakas, kaya hindi. Kauna zabi es ayo. Huwag kang mag-alala, kung susubukan niya man na iwanan ka, para sa babaeng walang klas na yon. Sabihin mo kay tita, babalian ko siya ng binti. Halika, ibigay mo ito sa kanya. Sige, sige na. Shengyan, anak talaga natin yun. Pwede kitang dalhin sa kanya, bukas kung hindi ka naniniwala. Mayroon din akong ENF test para patunayan ito. May anak na pala si Xiao. Suksi, kapag nalaman kong niloko mo ako, hindi lang basta pagkansela ng engagement ang mangyayari. Shengyan, paano naman kita lulukuhin? Nakabalik na siya sa bansa. Bukas dadalhin kita para makita siya. Shengyan, kung wala na, mauna na ako. Bakit nung nalaman kong may anak si Suksi, imbes na matuwa, naiinis ako? Pasok. Mr. Xiao, ito po ang mga dokumento nyo. Mr. Xiao, kung wala na po, mauna na ako. Magaling ang trabaho mo. Hiran, tulungan mo akong alamin kung anong oras pumasok si Suksi sa opisina. Mommy, hindi ba pinuntahan mo si Daddy? Bakit ang bilis mong nakabalik? Xiao Bao, wag mo na siyang tawaging daddy. Bakit, Mommy? Siya naman talaga ang daddy ko. May fiant na siya at anak, wag na natin siyang gambalain, anak. Pero sa kapalaran ng mga anak ni Daddy, isang lalaki at isang babae lang ang nakikita ko. Nasa tiyan pa ng nanay ang kapatid ko, may nanloloko lang talaga. Mr. Xiao, Tiningnan ko ang CCTV sa hallway. Si MS Sutsi bago ka dumating. ay 10 minuto nang nasa loob ng kwarto mo. Mr. Xiao, may isa pa. Ano yon? Si Secretary Su, nung araw na yon may dala siyang lunchbox, pa magdadala sa'yo ng pagkain.
Hindi ko alam kung bakit. Tumayo lang siya sandali, iniwan ang lunchbox at umalis na. So yung lunchbox pala nung araw na yon hanapin mo. Ha? Sabi ko, hanapin mo yung lunchbox na yon. Hanapin? Baka nasa basurahan na yon matagal na. Sa tuwing nagmamahalan kayong mga bida, kami mga NEC ang laging nagdurusa. Sir Xiao, sandali lang pa. Shengyan, nandito ka na pala. Liang Liang, tawagin mo taxi daddy. Dali, daddy. Shengyan, ito ang DNA test niyo ni Liang Liang. Siya talaga ang anak mo. Ipag-na-test mo ulit ang bata at si Suksi. Habang wala pa ang resulta, hayaan mo munang manatili si Liang Liang sa pamilya Xiao. Masusunod, Sir Xiao. Dahil magpapatest na rin lang, ipatest na rin natin si Xiao Bao. Masamang babae, ikaw pala yan. Tignan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Giddy up. Takbo, kabayo, takbo. Batang master, ito na po ang pinakamabilis na takbo niya. Napakatanga mo. Lumapit ka rito. Lumapa ka. Giddy up. Akala ko hindi na matutuloy ang kasal. Sino ang mag-akalang nanganak pala ang babaeng yun? Hindi ko alam kung dahil ba sa nanay niya, pero hindi ko talaga magustuhan ang batang yun. Tanga. Takbo, kabayo, takbo. Tanga ka rin. Ano ang ginagawa mo? Lola, naglalaro lang kami ni Liang Liang. Mga katulong lang naman sila, ano naman kung sakyan ko sila. Paano ka magsalita? Marunong ka bang rumespeto? Ganyan ba ang itinuro sa'yo ng nanay mo? Lola, inaapi niya ako. Lola. Xiaobao. Xiaobao, Maggie sa kabang pimenta rito? Alambi ito anayan? Sino ka? Bakit mo tinatawag na Lola ang lola ko? Lola, baka nalulungkot lang si kuya mag-isa. Dito na lang ako para samahan siyang maglaro, magpahinga na po kayo. Ang bait talaga ni Xiaobao. Sige, samahan mo ang kuya mo. Sabihan mo lang si Lola kung may kailangan kayo. Opo. Napakabait na bata. Bakit hindi ko siya apo? Sabihin mo, naparito ka ba para agawin ang daddy ko? Sabi ng mommy ko, ako lang ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Xiao. Hindi po, Liang Liang Jage. Naparito lang ako para samahan kang maglaro. Kaya ka ba nandito dahil alam mong ako ang tagapagmana ng pamilya Xiao at gusto mo akong sipsipan? Liang Liang Jage, mag-hide and seek na lang tayo, gusto mo? Hide and seek? CJ, magtago ka at hahanapin kita. Kapag nahuli kita, kailangan mo akong sakyan na parang kabayo. CJ. Tatlumpu, dalavamput siam, dalavamput valo, dalavamput pito, dalavamput anim, dalavamput lima. Tanga, kailangan mo pa ring maging kabayo ko. Lola, may ahas. Ano yun? Lola, may ahas. Lola, siya. Siya ang may dala nito para takutin ako. Liang Liang, ano ba ang pinagsasabi mo? Lola, hindi ako nagsisinungaling, totoo yon. Kanina pa kasama ni Lola si Xiaobao. Paano siya magkakaroon ng oras para takutin kagamit ang ahas? Paano nangyari yun? Siya talaga yun eh. Mommy, pupunta lang ako kay Lola para maglaro, huwag mo akong alalahanin. Naglalaro ka pa ng cellphone habang nagtatrabaho. Gusto mo na bang mawala na? Bilisan mo, ibalik mo, non-folder kay Boss Xiao. Tuloy. Boss Xiao, heto na po ang mga file nyo.
Tungkol sa gabing yun, ako. Boss Xiao, ngayong may fiant at anak na kayo. Kalimutan na lang natin ang nangyari noong gabing iyon. Sandali, teka, ikaw nasugatan ang binti mo. Boss Xiao, ako na lang po ang gagawa nito. Huwag kang gumalaw. Tungkol sa nangyari noong gabing yon, pananagutan ko yon. Magtiwala ka sa akin, pwede ba? Boss Xiao Xiao. Office play. Masyado naman atang wild. Yun. Boss Xiao wala kang nakita. Ichaloy nayo lang. Ichaloy nayo lang. Hindi kami. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ayos lang kahit sinadya mo pa. Ano ang ibig sabihin ni Boss Xiao? Boss Xiao, wala akong nakita. Wala talaga akong nakita. Kapag pumasok ka ulit nang hindi ko makatok, ililipat kita bilang guard sa gate. Dati sabi niyo pumasok lang diretso, kapag may kailangan. Bakit biglang kailangan na kumatok? Ang hirap talagang basahin ng isip ng lalaki. Ano yon? Oo nga pala, nandito si MS. Su, nasa labas lang siya. Bakit hindi mo sinabi agad? Ako. MS Su, pinapapasok po kayo ni Boss Xiao. Nandito rin pala ang Sekretary Su. Madalas kong marinig na may espesyal na relasyon ang sekretary at ang boss. Hindi ako naniwala dat. Peron gayong nakita ka o, tutun ga pala. Ikaw, Kung naparito ka para lang sabihin yan, pwede ka nang umalis. Cheng yan, may auction sa susunod na mga araw. Kailangan nating pumunta ng magkasama. Sige, alam ko na. Pwede ka nang umalis. Cheng yan, ako. MS Su, dito po ang dan. Samahan mo ako sa auction sa susunod na 2 araw. ako. Boss Xiao, sa tingin ko hindi magandang ideya na sumama ako. Bilang sekretary ko, bakit hindi magiging angkop na sumama ka sa auction? At isa pa, dahil sa sarili kong kagustuhan, gusto kitang sumama. Bakit nandito ang maliit na halimaw na to? Sigurado akong nakita ko siyang ipinasok sa loob ng sako noon. Pero, Tita, may dumi ba sa mukha ko? hindi maaari, siguro nag-isip lang ako ng sobra. Bata pa siya, paano siya nagkaroon ng ganyang kakayahan? Hindi masarap. Hindi masarap. Batang Panginoon, hindi dapat nagtatapon ng pagkain. Hindi ito masarap, ito rin ay hindi masarap, ipagluto mo ako ulit. Liang-liang, kumain ka ng maayos. Ili, hindi ka naman nanay ko, bakit mo ako pinagsasabihan? Masamang babae ka. Ano ang sabi mo? Nakalimutan mo na ba ang itinuro sa iyo ni Mommy? Bawal ang maging bastos. Ikaw na masama, napakasama mo. Liang-liang, batang Panginoon. Madam, Napakawalang modo naman. Paanong nagkaroon ng batang walang galang sa pamilyang Xiao? Sabi ko na sa iyo, dapat pumili ka ng mabuti ng mapapangasawa. Kung ano ang ina, siya ring pagpapalaki sa anak. Magkakaroon na ng auction sa susunod na 2 araw. Ayaw kong mapahiya ang pamilyang Xiao sa Hara. Inang maraming tao. Madam Xiao, dadalhin ko si Liang-liang pauwi at tuturuan ko siya ng tamang asal. Lola, huwag ka na pong magalit. Sige, hindi nagalit asay Lola. Ang bait talaga ng ating Xiao Bao. Napaka-cute na bata. Wala naman ng problema, iwi mo na si Liang-liang. Sige po. Sigurado ka bang anak siya ng pamilyang Xiao? Hindi man lang siya kamuka. Ma, nagpa-rush na ako ng ENA test, lalabas din ang resulta agad. Hindi nga nagkamali si Daddy, napakatalino niya. Sana ay apo ko talaga si Xiao Bao. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, masamang tao. Akala mo ba hindi ko ipapapatay ka sa nanay ko? Tumahimik ka. Sinaktan mo ako. Nabaliw ka na ba? Paano mo nasaktan ang anak ko? Ang anak ko ang tagapagmana ng Xiaoshu Group. Tagapagmana ng Xiaoshu Group.
Binayaran ko kayo ng 50,000 para umarte. Zeyuzube kayo? Sinasabi ko sa inyo, disiplinahin niyo ang anak niyo. Kapag may nangyari pang mali, huwag niyo nang asahan ang 50,000. Bibi, nasaktan ka ba? Oh, nandito na pala si Secretary Su. MS Su, ang ganda ng singsing mo. Hindi mo pa natapos ang kwento mo kanina. Nga, napakabait ni Emar. Xiao sa iyo, binigyan ka pa ng ganyang kalaking singsing. Siguro malalim ang relasyon niyo. Itong singsing na ito, sinabi ko sa kanya na huwag masyadong magarbo, pero ayaw makinig ni Cheng Yan, ipinilit niya itong B. Lin, Siyempre naman, sina MR Xiao at MS Su ay magkakilala na simula pa noong 5 taon sa Haoyu. 5 taon sa Haoyu. Kayo ni Xiao Cheng Yan, nagkakilala kayo 5 taon na ang nakalilipas sa Haoyu. Siempre. Kami ni Emar Xiao, 5 taon na kaming magkasama. Mas maaga pa kaysa sa nangyari sa inyo ng pulubi na iyon. So, si Xiao Cheng Yan ang nakipagtalik sa akin matapos silang maging magkasama ni Suksi. Bibigyan kita ng paliwanag tungkol sa gabing yon. Magtiwala ka sa akin, okay? Sumuyan, sa parehong paraan, 2 beses ka na niyang naloko, napakatanga mo talaga. Cheng Yan, magsisimula na ang auction, tara na. Bakit ka pa magdadala ng mga tao sa auction? Hay naku. Sumuyan, hindi kayo makakalampas ng cute mong anak sa gabing ito. Bakit ka umiyak? Sino ang nangapi sa'yo? Xiao, personal na bagay ko ito at hindi ko kailangang mag-report sa inyo. Pagkatapos ng lahat, boss at empleyado lang naman tayo. Dahil may fian ka na, sa tingin ko ay mas mabuting huwag na tayong mag-usap pa. Yan ba talaga ang nasa isip mo? CJ, Muyan, Chen Junhao, bakit ka nandito? ang tagal na nating hindi nakita, ang laki na ng bata. Nawala ka pagka-graduate natin, saan ka galing? Xiao Bao, batiin mo si Tito. hello po, Tito. Ang kite naman ni Oyaw Bao. siya ba ang asawa ni Secretary Su at tatay ni Xiao Bao? Sumuyan, kaya mo ba ako iniiwasan ay dahil sa lalaking ito? Hindi pa siya kasal. Nasaan ang tatay niya? Patay na. Buhay pa ang destiny ni Daddy, kailan siya namatay? Huwag ka nang magbiro, magsisimula na ang action, tara na. Mga kagalang-galang na panauhin, maligayang pagdating sa ating auction. Ako ang inyong auctioneer. Mayroon tayong 10 item ngayon, simulan natin sa unang item. Natural Green Jet Bed Necklace, panimulang presyo ay 5 milyon. 5,550,000. Siguradong pangnegalo niya, yan kay Secretary Su. Mukhang maganda ang relasyon nilang dalawa. 10 milyon. 10 milyon. Hindi nga nagkamali ang C ng Xiao Group, 10 milyon agad. Nga, ngayon lang ako nakakita ng nagtaas ng 5 milyon agad. Baliw na yata si Daddy, hindi naman worth 10 milyon ang jade na yan. Binili ito ni Emar Xiao ng mahal. Siguradong para kay MS Su yan. Ang ganda talaga ng relasyon ni Emar Xiao at MS Su, di ba? 10 milyon sa una. 10 milyon sa pangalawa. 10 milyon sa pangatlo. Congratulations Emar Xiao sa pagkapanalo sa unang item. Six. Ngayon, ipakita natin ang huling item ng auction. Isang pambihirang obra, King Qianlong Pastel Hollow Out Vase. Panimulang presyo ay 100 milyon. 100 milyon, napakabihira nga nito. Tingnan mo ang batang yan. Hoy, Yong Yong.
Gusto ko yan, bilhin mo yan para sa akin. Bata, bumaba ka riyan. Hindi lugar ng bata ang entablado. Kaninong bata to? Umakyat pa sa entablado, walang modo. Anak ni Mr. Xiao Yan, makingat ka. Liang Liang, tangga ko ni mommy. Bumaba ka muna, okay? Sinungaling. Hindi pala ito nababasag, ang saya. Nawala ang 1 bilyon. 1 bilyong halaga ng rare item. Nabasag lang ng ganun-ganun na lang. Hey Niku, Nabasag kung nabasag. Tagapagmana ako ng Xiao Group, ano ba ang perang yan? Babayaran yan ni Daddy para sa akin. Monsieur, Xiao, dahil sinadya ang pagkasira nito, kailangan ninyong magbayad ng 10 beses na halaga sa amin. In auction. 10 beses? 10 bilyon yun. 10 bilyon kung 10 bilyon. Ang daddy ko ang presidente ng Xiao Group. Maliit na halaga lang yan. Cheng Yan, hindi sinasadya ni Liang Liang. Babayaran Montag naman siya, di ba? Cheng Yan, ano ang ibig mong sabihin? Pinagawa ko na kay Hiran ang ENA test namin ni Liang Liang. Kung anak ko si Liang Liang, babayaran ko ang perang ito. Pero kung hindi, Ano? Nagpa-DNA-test kayo ni Liang Liang? Paano na ito? 10 bilyon, kahit ubusin pa ang pera ng pamilya Su, hindi namin mabubuo ang 10 bilyon. MS. Sionz, dahil ikaw ang gardien ni Xiao Liang, kung gayaw magbayad ni Monsieur. Xiao, ikaw ang kailangang magbayad nito. Card po Beotsek. Cheng Yan, siguradong anak mo si Liang Liang. Bayaran mo muna para sa akin, please. Cheng Yan, pagbayad ka na, gusto ko pang bumili ng ice cream. tumahimik ka. Pinapalo niya ang bata. Hindi ko akalain na si Sutsi, na mukhang mahinhin, ay nananakit pala ng bata. Mas gusto kong makita kung kaya ba talaga niya maglabas ng 10 bilyon. Liang Liang, sorry. Hindi sinasadya ni Mommy. Masyado lang akong nakalala kanina. Hindi pa sapat ang galit niya, dagdagan pa natin ang gatong. Umalis ka. Masamang babae ka, sinaktan mo ako. Ayoko na sa'yo, hahanapin ko na ang nanay ko. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ayoko na kayong kalaro, hahanapin ko ang nanay ko. Liang. Cheng Yan, huwag kang makinig sa kanya. Nagtatampo lang ang bata. Mr. Xiao. Lumabas na po ang resulta ng ENA test ng Batang Master. Kung anak ko siya, malalaman natin yan ngayon din. Tapos na. Cheng Yan, siguradong anak mo si Liang Liang. Maniwala ka sa akin, please. Tingnan mo na lang ang sarili mo. Cheng Yan, patawarin mo ako. Ginawa ka ulang yun dahil mahal na mahal kita. Ayaw kitang mahala, kaya ako nagsinungaling. MS, Su, magpakatino ka. Ipapaalam ko sa publiko na tapos na ang engagement natin. Lahat ng partnership ng Xiao Group at Su Group ay kanselado na rin. MS Su, ang mga benepisyong nakuha mo dahil kay MR Chiao ay umabot sa 1 bilyon. Kung hindi mo ito maibabalik ngayong buwan, magsasampa kami ng kasong estafa laban sa iyo. Pagdating ng panahon, mahaharap ka sa 10 taong pagkakakulong. MS Sionz, carte de Beotsek. Dahil lahat ito sa iyo, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Cheng Yan. MS Su. Kung hindi mo mababayaran ang 1 bilyon ngayon, sa tingin ko ay hindi ka makakaalis dito. Wala akong dalang pera, babayaran na lang kita pagbalik ka uwet nakuha ka una ang card ka u. Ate, nakikiusap ako, wala akong pera, tulong Montag naman ako, please? Ngayong alam mo na na ate mo ako, noong nilagyan mo ako ng gamot, bakit hindi mo naisip ang pagmama? Alam nating magkapatid, Ako, ang gumawa ng masama, siya rin mapapahamak. Ate, Tita, matutulungan kitang manghiram ng pera. ikaf, mabait kan gabi talaga? Tita, magtiwala ka sa akin, hindi nagsisinungaling si Xiao Bao. Basta mabayaran sa huli, ayos na. Tita, pwedeng mahiram ang cellphone mo. MS Su, kung sadyang hindi ka magbabayad, may karapatan kaming tumawag ng pulis. Ayan na, tita, huwag mong kalimutang magbayad ah.
Ang cute, papatayin kita. Mayan, Maggie sa Kaleng Bank Monterito, ihahatid na kita. Wag na, nakakaabala pa ako. Magtataksi na lang ako pa uwi mamaya. Sage. Mommy, Kuya Bao, mauna na si Tito, hanggang sa muli. paalam Tito. Boss Xiao, SI Secretary Su Yun, gusto niyo bang ihatid natin siya? Ngayong nahanap na niya ang kanyang patutunguhan, huwag na natin siyang gambalain. Uwi, ingat! Salamat. Mauuna na kami, mag-ingat kayo sa daan. Bye-bye. Hello. MS po ba ito? Gising na ang inyong EMA. Pa, gising ka na sa wakas. Baki ka umiyak? Hindi naman ako namate, ayo naman ako. Di ba? Sino ito? Lolo, si Aobaw po ang pangalan ko, anak po ako ni Mommy. Mabait na bata, may pag-usapan lang kami ng mumi mo. Pwede bang lumabas ka muna at maglaro? Muyan, ito eh. 5 taon na ang nakalilipas, nilagyan ako ng gamot ni Suksi, at sa insidenteng iyon nabuo si Xiao. Bao. Ang mga masasamang taong iyon, ang aksidente ko ay may kinalaman sa kanila. Muyan, paglabas ko ng ospital, paghihigantihan natin silang dalawa, ha? Muyan. Muyan, huwag mong sabihing buntis ka. Uy, Mangli. Siege. Boss Chiao, lumabas na ang resulta ng ENA test niyo ni Xiaobao. Sino ang nagpatest sa'yo? Naisip KO lang na kailangan din naman, kaya ginawa KO na. Hindi ba pinalitan yung kay Xiaobao? Hindi na mahalaga. Kahit anak pa siya ng iba, wala akong pakialam. Itapon mo na yan. Bakit mo itatapon? Nagawa na eh. Boss Chiao, anak mo talaga siya, tingnan mo oh. Hindi ka naman mamamatay kung titingnan mo lang. Boss Xiao, hindi ba si Xiaobao yun? Kung ganoon, dapat nandiyan din si Secretary Su. Boss Chiao, hindi mo ba pupuntahan si Assistant Su at Xiaobao? Hayaan mo na, may mahal na naman siyang iba. Ano naman kung ganun? Boss Chiao, bilang isang makapangyarihang boss, dapat mo na siyang kunin ng sapilitan. Bakit ka pa magiging magalang? Zugot! Bawiin mo ang asawa at anak mo. Hinahanap ka ni na Mommy at Daddy. Ano nang sabi mo? Hinahanap ako ni Sumuyan. Miss na miss ka na ni na Mommy at Daddy. MS Su, based sa resulta ng pagsusuri, posibleng buntis kayo. Pero dahil masyadong maaga, maaring magkamali ang resulta. Ako. Boss Xiao. Hindi talaga ubra ang bahay na ito kung wala ako. Boss Xiao. Oy Mayan, holiday na mamayang hapong, mag-impake ka na. Bakit ka nakatulala? Ah, sige. Halikayo, sandali lang. Malapit na ang bagong taon, magbibigay ang boss ng bonus. Siege, salamat po, boss. Lahat kayo ay meron. Secretary Su, ito ang sa iyo. Salamat.
Xiaobao. Yan, papakasalan mo ba ako? Pakasalan Mosia. Pakasalan Mosia. Pakasalan Mosia. Mommy, pakasalan mo na siya. May isa pa akong magandang balita para sa'yo. Buntis ako. Buntis ka. Ang galing. Magiging tatay na naman ako. Hay, nakakapagod talaga ang mga araw na ito para kay Xiaobao. Talagang hindi madali. Supervisor He, naisan ang bonus KO? Ay nga pala, muntik ko na makalimutan. Salamat, salamat. Supervisor He. Ang aking blue and white porcelain. Ang mahal ng pagkabili ko riyan sa auction. Ayaw mo? Ayaw KO rin naman. Ang anak mo ay may utang sa akin na 1.5 bilyon kasama ang interes. Ang pagkuha ng gamit mo ay pagtitimpi na yun. Sixi, ano ba itong ginawa mo? Nawala na ang posisyon mo bilang MRS. Xiao, Ben Kapa SA, 1.5 billion utang. Akala mo gusto ka o, tu? Bakit ka sumisigaf? Hindi ba't ikaw ang nakutos sa akin na gawin ang tu? AKO ang nagidos sa iyo? PR. Asawa KO, kaising ka na. Kung hindi pa ako nagising, baka ubos na ang pamilya so dahil sa kagagawan mo. Asawa ko, hindi ko sinasadya. Tulungan mo naman ako ulit. Ang gumawa ng masama, tiyak na may kapalit. PR. Asawa KO, AKO. Sabihin mo na lang yan sa pulis. Kain na tayo ng dumpling. Halika, kain na ng dumpling. Tuwing bagong taon, dapat talaga may dumpling. Yan, tignan mo isa. Anan? Anong nangyari? Ma, buntis yan. Bubuntis? At babae pa ang baby. Ang galing naman. Tignan nyo, ang ibang tao nakakakuha ng barya sa dumpling tuwing bagong taon. Sa atin naman, apo na babi ang nakuha KO. Napakabuti nito. Ange Galing.